Hindi sa circumstance, hindi sa estado ng pinagdadaanan mo nasusukat ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Dahil pwede kang dumadaan sa problema, pwede kang dumadaan sa hirap ng buhay, pero mabuti pa rin si Lord. Buhay pa rin ang Panginoon at tapat pa rin ang Panginoon. Ang title po ng mensahe natin ngayon, Real Faith Works. Sabihin nyo nga po ulit, 1, 2, 3, go! Okay, magdasal po tayo. Panginoong Diyos, iniaangat po namin sa inyo ang aming pag-uusap. Tulungan po ninyo kaming maintindihan ang inyong salita. Lord, balutin mo po ang lugar na ito ng inyong banal na presensya. Nang sa gayon, marinig, maramdaman at makita namin, Panginoon, ang iyong katotohanan. Mangusap ka sa mga puso ng bawat isa. Itabi mo ako, Panginoon, sa likod ng krus. Sana ang bida ngayong hapong ito ay ikaw. We glorify you, we worship you, and we dedicate this time to you. In Jesus' name we pray, and all God's people say, Amen and Amen. May 3 po tayong punto ngayong hapong ito para malaman natin kung paano ba talaga gumagana ang tunay at totoong pananampalataya. Una po, ang real faith, it acts, not just talks. Yung iba po sa atin mahilig lang dadalang ng dada. Diba? Hindi pwedeng puro salita lang, dapat nakikita rin. Yan po pag-uusapan natin. Surrenders, not just knows. Yung iba, oo, alam nila, kilala nila si Jesus. Pero pag tinanong mo, kaya mo bang isuko itong kasalanan na to? Ay, hindi ko pa kaya. Baka hindi mo siya talaga kilala. Baka hindi mo talaga siya sinusunod, di ba? And then pangatlo po, obeys, not just believes. Pwedeng naniniwala ka pero hindi ka sumusunod. Pero hindi yun ang batayan. Ang batayan, dapat pag naniwala ka, magbabago rin yung iyong buhay. At susunod ka sa Kanya. So, yan pong pag-uusapan natin. Umpisa natin sa verse 14. James wrote, no? What use is it, my brethren, if someone says, eto na, may salita na. If someone says he has faith, but he has no works, can that faith save him? Ano pong sagot ninyo? Yung iba walang sagot. Mag-isip na po tayo ngayon. Panahon na para mag-isip at gumising. Okay? Ano daw ang gamit noon o ano daw ang saysay noon kung may isang taong magsasabi, may faith ako. I have faith in Jesus. Pero hindi mo nakikita sa gawa. Gagana ba daw yung faith na yon? Yun ang tanong. O yung iba ho sa inyo nagsasabi na ng no. Bakit kaya no ang sagot natin? Tingnan natin. Kapag may nagsabi sa inyong kaibigan na kunyari, anak ako ng artista. Anong sasabihin po ninyo? Good for you? Anong sasabihin ninyo? Magtatanong kayo, di ba? Sinong artista? Si ano, tas kunyari nag-imbento siya ng pangalan. Si Luz Biminda. Luz Biminda? Sino yon? Google mo, di ba? Hahanapin mo kung artista ba yun? Ganyan, tatanungin mo, bakit? Kasi gusto mo, pag may sinabi ang isang tao, papatunayan din niya na totoo yung sinasabi niya. Tingnan po ninyong halimbawa ni James. Sabi ni James dito, if a brother or sister is without clothing, okay? Talagang ang saplot niya ay marumi at manipis na saplot lamang and in need of daily food, nangangailangan ng pagkain. At yung isa daw sa inyo, one of you says to them, go in peace. Be warmed and be filled. So yun po yung punto dito ni James. Kaya nga sinabi niya sa verse 17, even so, pagdating sa faith, pagdating sa pananampalataya, ganun din yun. If it has no works, it is dead. Pwede daw palang patay ang iyong pananampalataya. Pwedeng walang saysay ang faith mo. Pwede tayong lumaki in a very religious family, in a very religious setting. Pero kung hindi yun napapatunayan, walang kwenta yun. Tingnan po ninyo itong dalawang chart na ito. Sabi po ng Formula A, faith in Jesus leads, pero yung buhay mo naman, ang resulta mo, sinabi mo, may faith ka in Jesus, pero walang nagbago. Ano sabi? Dead faith daw po iyon. Ang faith na totoo,
meron kang faith in Jesus, in-embrace mo yung kaligtasan, yung salvation mo, at dapat may pagbabagong nangyayari. May transformation. Yung pong sinasabi niyang good works, ito po ay resulta ng transformation. Dahil minahal mo si Jesus, sinusunod mo na si Jesus, nagbabago yung buhay mo. Ngayon, issue po ito, no? Kasi sasabihin nila, bakit by works? Hindi ba sinabi ni Apostle Paul na tayo ay naliligtas by faith? Bakit si James by works ang sinasabi? Hindi po sila magkalaban. Hindi rin po sila magkaiba ng sinasabi. Magkaiba ho sila ng pinanggagalingan. Tingnan po ninyo ang table na ito. The emphasis of Paul and James. Sabi po dito, si Paul po sa kanyang mga sulat, ang kanyang sinasabi o dinidescribe is how a person is saved. Paano ba naliligtas ang isang tao? Pero si James po, ang kanyang pinupunto, how saved people live. Paano ba dapat tayo mamuhay bilang mga nailigtas ng Panginoong Jesucristo? Si Paul po, magfo-focus on the root of salvation. Salvation is by grace through faith. Mamaya, didiscuss natin yan. Pero si James po, ang focus niya is on the fruit of salvation, yung bunga. Ngayon, kung sinabi mong tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas, dapat namumunga. Faith is shown to be real through works. Si Paul po was against legalism. Si James po is against empty profession. Yung mga nagsasabi lang pero wala namang saysay. Yung mga nagtataas ng kamay at nagpe-praise and worship pero paglabas ng simbahan, sanggano pa rin. Diba? Siga pa din. Wala pa ring amor sa iba. Yung po yung pinupunto niya. Si Paul, ang pinupunto niya, faith in Christ transforms. Mababago ka. If you put your faith in Jesus, you will change. Kay James po, ang sinasabi niya, kung peke ang faith na meron ka, it will bear no fruit. Kasi dead yung faith mo eh. Kaya tingnan po ninyo ito. Itong sinabi ni Apostle Paul sa Ephesians. By grace, grasya lamang ng Panginoon, biyaya ng Panginoon, awa ng Panginoon, you have been saved through what? Through faith. Inilagay mo yung pananampalataya mo kay Jesus Christ at grasya ng Panginoon yon. By faith that you trusted Jesus, nailigtas ka. And that not of yourselves. Hindi ito dahil sa inyo. It is the gift of God. Si God mismo ang nagbigay sa atin ng regalong yon. Not as a result of works, so that no one may boast. Ito napakahalaga ng verse 9. Lumaki po tayo sa bansa kung saan sinusukat ang kabaitan ng isang tao sa dami ng mabubuting ginagawa. In fact, meron po tayong paniniwala na kapag po tayo'y gumagawa ng mabuti, nababayaran natin yung ating mga kasalanan. Hindi po yun totoo. Dahil sinabi sa Biblia, hindi ito resulta ng inyong gawa. Hindi. Kahit po mag-feeding program kayo sa buong CCF, lahat ng itong 3 p.m. ay pakainin ninyo. Sa buffet. Grabe naman, ang yaman nyo naman. Ilibre nyo kaming lahat sa buffet. Di ba? Hindi lang sa Pilipinas. Sa ibang bansa nyo pa kami ililibre. Pero kung yung buhay ninyo, hindi nakikita yung pananampalataya kay Jesus, you don't show that your faith in Jesus is real, wala pong silbi yun. Wala pong silbi yun. Sinong niloko mo? Sarili mo lang. Kasi alam ng Diyos sa puso mo, hindi ka nakatingin sa Kanya. Hindi mo pwedeng bilhin yung iyong salvation. Hindi mo pwedeng bilhin yung iyong kaligtasan. Kung ganun po ang sitwasyon, di ang napunta na lang sa langit, mayayaman. Paano naman tayo? Ay, mayaman pala kayo. Paano naman kami? Di ba? Paano naman po kami? Pero hindi yun ang sukatan eh. Para walang magyayabang. Pero may kadugtong yan. Sabi ni Paul, we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Ibig sabihin, pag nilagay mo yung pananampalataya sa Panginoon, may pagbabagong mangyayari sa iyo. Yun po yun. We are His workmanship. Binubuo niya tayo, inaayos niya tayo upang through Jesus Christ, in Jesus Christ, we can do good works at mapapakita natin yung ating transformation. Punta na ho tayo sa pangalawang punto natin. Ang pangalawang punto natin, surrenders
not just knows. Itong salitang surrender, nakakatawa ito. Kasi kapag sinabi mong surrender, parang talo. Parang lugi. Di ba? Pag sinabi mong sumuko ka, sumuko na kayo. Pag sumuko ka, talo ka. Di ba? Pero sa Christianity po, hindi ganun. Ang nakasuko sa Diyos, siya ang laging panalo. Panalo ba kayo kay Lord? Yan, ganyan dapat, church. So kung titignan po ninyo, ang sabi natin, surrenders, not just knows. Iba ho yung may alam at saka yung nakasuko talaga sa Panginoon. Dapat tanungin po ninyo yung sarili ninyo, ako ba lagi akong nakasuko kay Lord? Or naandito lang ang relasyon namin ng Panginoon, nasa isip lang, nasa utak lang? Tingnan mo niyo yung sinabi ni James. Someone may well say, you have faith and I have works. Show me your faith without the works, and I will show you my faith by my works. Ibig sabihin po niya, napapatunayan yung pananampalataya natin by how we live. Tingnan nyo, sinubok tayo ni James. Sabi ni James, you believe that God is one. You do well. Okay yan. The demons also believe and shudder. Anong sinasabi ni James? Pag tinanong mo ang tao, naniniwala ka ba sa Diyos? At sumagot siya sa iyong oo. Wala siyang pinagkaiba sa mga demonyo din. Kasi yung mga demonyo din, naniniwala din sila sa Diyos. Naniniwala sila. Kaya nga, tingnan nyo, the demons also believe, nangangatog pa nga. If you open your Bibles to Mark chapter 5 verse 7, yung tao pong nasaniban ni Legion, ibig sabihin, grupo sila ng mga demonyo. Nung nakita nila si Jesus Christ, anong sabi nila? What business do we have of each other? Jesus, Son of the Most High God. I implore you by God. Gumagamit pa ng God. I implore you by God, do not torment me. Kilala nila si Jesus. Yung mga demonyong ito, naniniwala't nangangatog pa, may takot pa sa Diyos. Pero hindi sapat eh. Sabi niya, are you willing to recognize, you foolish fellow, that faith without works is useless? Kasi po, madali lang sabihing naniniwala tayo. Tingnan niyo si John, si Apostle John, sinulat niya sa 1 John 2:4. The one who says, I have come to know Him, ibig sabihin nun itong I have come to know Him, ano yan, present, as in, close kami ni Jesus. Baka may makausap kayo sabihin, ay close na close kami ni Jesus. Oo, lahat ng simbahang dinaanan namin, nagdadasal ako dyan. Oo, lahat ng mga father dyan, ng mga sister, brother, lahat, kilala ko sila. I have come to know Him. Tapos anong sinabi? And does not keep His commandments. Pwedeng sinasabi mong kilala mo si Jesus, pero kung hindi mo isinasabuhay sa pagsunod sa Kanya, anong tawag sa iyo? You are a liar. May kasinungalingan ka, the truth is not with you. That is a strong rebuke. And totoo po yan. Maraming tao ngayon, ganyan. Kaya nga kahit nung panahon nila, iyan ang problema. Naranasan niyo na po bang mag-worship kay God sa gitna po ng problema? Yun po yung pinakamasarap na time. Kasi ang sarap pong mag-worship kung ang dami nyong pera. Hindi magkasya sa bulsa nyo, ganyang kakapal na yung pera nyo. Di ba? Hindi ko alam kung may bago kayong kotse. Wow, very good. Pero mas mahirap mag-worship kapag marami kang problema. Pero oras na tinaas mo yung iyong kamay at sinabi mo, Lord, sa gitna ng lahat ng problemang ito, Diyos ka pa rin at pupurihin pa rin kita. Yan ang totoong surrendered. Yan ang totoong I love you, Lord. Hindi lang sa salita, nakikita mo sa pagsuko. At eventually, dapat nakikita rin sa pagsunod. Hindi lamang naniniwala, pero dapat sumusunod. Sumusunod. Sa gala. Dapat sumusunod din kayo kay Lord. Sabi ni Oswald Chambers, the best test of a spiritual life is not its ecstasies. Hindi yung
ecstasy. yung ecstasy, ibig sabihin yung maligayang mga moments in life. Hindi doon nasusukat ang spiritual life. Saan siya nasusukat? Doon sa obedience. Lalo na pag may pinagawa sa iyong mahirap si Lord. Paano natin malalaman ang obedience? 2 bagay ang naging halimbawa ni James sa pagtatapos ng James chapter 2. Ang una po ay si Abraham. Was not Abraham our father justified by works? Oh, ito na. Justified by works when he offered up Isaac his son on the altar. Yun ba talagang justification? Sabi niya, you see that faith was working with his works. Essential pong maintindihan ito mga kapatid. Tutok po kayo dito, huwag kayong bibitaw. Huwag kayong aalis. Huwag kayong aalis. Kaya aalis na sila. You see that faith was working with his works. Ibig sabihin, habang sumusunod siya, habang dinededicate niya yung kanyang araw-araw sa Diyos, unti-unting nagbabago yung puso niya. Faith was working with his works, and as a result of the works, dahil patuloy siyang namumuhay with faith in God, faith was perfected. So 2 punto po yan. Ginastify daw siya doon sa ginawa kay Isaac, pero kailan siya nasabing matino siya? Kailan siya nasabing righteous siya? Naandito po yan sa susunod na verse. The scripture was fulfilled. Ibig sabihin, pinangako na ito, nauna na ito. Tapos natupad nung ginawa ni Abraham yung kanyang pagsakripisyo sa kanyang anak. Ang sabi dito, and Abraham believed God, and it was reckoned to him as righteousness. Yung salita pong record, ibig sabihin po niyan, kinredit sa kanya. Ininterpret as righteousness. Alin po yung ininterpret as righteousness? That Abraham believed God. At yun po yung naging batayan ng pagtingin sa kanya ng Panginoon at pagsabi ng Panginoon, wasto itong taong ito. Matino itong taong ito. Bakit? Dahil naniwala siya. Pero yung pagniniwala na yun, may gawa, may pagsunod. Kaya sinabi po ni James, you see that a man is justified by works and not by faith alone. Pero hindi niya po kinukontra ang truth that we are saved by grace through faith. Naiintindihan po ninyo mga kapatid? Nalilito ba kayo? Maging honest kayo, nakakalito ba? Hindi naman, no? Ibig sabihin, totoong kailangan nating manampalataya kay Jesus. Pero dapat yun ay napapatunayan by our works, by the life that we live. So puntahan po natin ang kwento ni Abraham, no? Sa puntong ito, ang pangalan ni Abraham ay Abram pa lamang. Hindi pa siya Abraham. Okay? After these things, the Lord came to Abram in a vision, saying, do not fear, huwag kang matakot, I am a shield to you. Your reward shall be very great. Anong ibig sabihin ng your reward shall be very great? Pag tiningnan po niyo yung Hebrew words ng linyang ito, ang sinasabi niya, pararamihin ko ang lahi mo. Yun po ang pangako ng Diyos kay Abram. Huwag kang matatakot, poprotektahan kita, pararamihin kong lahi mo. Kaya ang naging sagot po ni Abram sa kanya, oh Lord, what will you give me since I am childless? Paano mo gagawin yon, Panginoon? Wala naman akong anak. Tingnan niyo po ang galing ni Abram. The heir of my house is Eliezer of Damascus. Ibig sabihin, may plano na siya. Kung hindi siya magkakaanak, itong servant niya sa bahay, itong magiging tagapagmana niya. Ito na yung anak. So sinasabi niya kay Lord, Lord, ito ba yun? Si Eliezer? Ito bang magmamana? Sabi ni Abraham, since you have given no offspring to me, hindi mo ako binigyan ng anak, Lord, di yung anak na lang ng mga tao sa bahay namin, yun na lang po ang aking tagapagmana. Anong sabi ni God sa kanya? This man will not be your heir, but one who will come forth from your own body, he shall be your heir. Manggagaling sa iyo ang punla. Ikaw ang panggagalingan. Anak mo talaga. Yun po ang sinasabi ni God. Tapos anong pinagawa ni Lord sa kanya? Pinalabas siya. Sabi niya, tumingin ka sa langit. So ang punto ni God, sobrang dami nung ibibigay kong blessing sa iyo. So shall your descendants be.
Habang sinasabi to ni God kay Abraham, nung panahon na ito, ano sa palagay niyong dapat reply ni Abraham? Tinitignan niya yung mga bituin sa langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totoo, Lord? Oo, totoo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. God, totoo ba? Oo nga, totoo nga. Siguro nasa 1,000, 1,000, 2,003, ganyan. Tuloy-tuloy pa rin. Hindi pa rin siya tapos magbilang. Anong sasabihin ni Abraham kay God? Joke time naman to si Lord eh. Alam niyo sinabi niya? Eto, mamamangha kayo. He believed in the Lord. Hindi na ho siya nagbilang. Tumingala na lang siya at sinabi niya, sinabi ni Lord, tutuparin ni Lord. Pinangako ng Diyos, gagawin ng Diyos. And when he believed, it was reckoned, it was credited to him as righteousness. Nung pangapanahon pong yan, si Abraham po, by Genesis chapter 15, ay mga 80 to 86 years old na. Genesis 12 po, siya po ay 75. Around Genesis 15, mga 80 to 86 years old po. Wala pa rin siyang anak. Magkakaroon pa lamang po si Abraham ng anak sa Genesis 21. At ilang taon siya nung siya'y nagkaanak? 100. Hindi 1,000. May nag-1,000. Oo. 100 years old po. Nung nagkaroon sila ng anak, nung pinanganak si Isaac. Kaya pagdating po natin ng Genesis 22, di ba, yung kwentong yon, that's around 40, 45 years in between. At anong pinagawa ni Lord sa kanya? Si Isaac po nitong mga panahon na to ay matanda na. Mga 25 to 30 or 35 to 36, 37. Ganyan po ang edad. Anong pinagawa ni Lord kay Abraham? Now it came about after these things, God tested Abraham. Sinubok niya. Kahit loyal si Abraham, sinubok pa rin siya ng Panginoon. Kung papatunayan kasi niya kung totoo ang kanyang pananampalataya. He said to him, Abraham, and he said, here I am. Here I am, the one that you love. And then he said, take now your son, your only son, whom you love. That's the first time the word love appeared in the Bible. First time that the word love was used in the Bible, it described the relationship of a father to a son. Abraham loved his son so much. Si Isaac. Anong pinagawa ni Lord sa kanya? Go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering. Ialay mo sa akin yung iyong anak. Kung kayo po si Abraham, gagawin niyo po ba yan? Tapos yung mga nanay dito, oo, kahit yung 3 pa. Bad trip pala kayo sa anak no? Hindi. Ang hirap niya na, ang tagal mo pinagdasal. Bata ka pa lang, sinabi na ni Lord, magkakaanak ka, 100 ka na nung nagkaanak ka. Tapos sasabihin ni Lord, after 20 years, 30 years, i-offer mo sa akin yung anak mo. Gagawin nyo ba? Kay Abraham, nag-mature ang kanyang faith. Nag-progress ang kanyang faith. Kaya anong ginawa niya? Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and took 2 of his young men with him and Isaac his son. Hindi po binanggit kung nagpaalam si Abraham kay Sarah. Dahil imaginein po ninyo kung nagpaalam siya. Sarah, aalis lang kami ni Isaac. Saan kayo pupunta? Isasakripisyo ko siya kay Lord. Sa palagay ninyo, ano sasabihin ni Sarah? Napapaliw ka na ba? Ha? Ang tagal nating pinag-prayhan. Hindi na siya nagsabi siguro. Sumakay na lang siya ng donkey. May baon ho siyang mga katulong. Yung mga young men, taga-buhat, kasi kailangan nila ng kahoy. Abraham, eventually in verse 5, said to his young men, dito lang kayo, kasama nung donkey. Kami nung anak ko ang aakyat. So, iniwan ng donkey, iniwan ng mga alipin, kaya malaki na talaga si Isaac dito. Kasi paano nabuhat ni Abraham yun at 100 years old? Kailangan niya ng katulong. So si Isaac siguro nakibuhat na rin ng mga kahoy. Wala siyang kamalay-malay.
Basta okay lang, sunod lang siya. Anong ginawa? Abraham took the wood of the burnt offering, laid it on Isaac his son. Pagkatapos, kinuha po yung, took in his hand the fire and the knife. Tapos naglakad sila. Anak, halika na, akyat na tayo. Magsasacrifice tayo kay Lord. So si Isaac bubuhat yung mga kahoy, nagtataka siya. Parang kulang kami. Sabi niya, my father. Sabi niya, bakit? Behold, the fire and the wood. Where is the lamb? Ready na po tayong mag-sacrifice, Andito na lahat. Nasaan po ang isa-sacrifice natin? Anong sagot ni Abraham kay Isaac? Sheneng, ikaw! Hindi siya gumanon. Hindi sinabi ni Abraham sa kanya na, anak, ikaw ang pag-ibig na binig. Hindi rin. Anong sinabi ni Abraham kay Isaac? God will provide for himself the lamb for the burnt offering, my son. Alam niya sa sarili niya ang pinapagawa ng Diyos sa kanya, ilagay mo si Isaac doon, isakripisyo mo siya. Pero habang pumapanig siya dahil may tiwala siya sa Panginoon, at matibay ang kanyang pagtitiwala kay God, paakyat sila, ang sinabi niya, anak, ibibigay ni God ang tupa. Ibibigay ni God ang sakripisyo. Siguro, nung time na yon, nagpe-pray siya sa utak niya, Lord, please, sana may makasalubong kami dito. Walang gumaganon. Tahimik lang. So, binabagalan na siguro ni Abraham yung pag-aakyat niya. Sabi ni Isaac, ang bagal na ng tatay ko, mahina na siguro to. Ang gulat niya, pagdating nila doon, tinali siya. Ayan Abraham built the altar and arranged the wood. Tapos ang tinali si Isaac. Tapos inihiga siya doon sa altar on top of the wood. Alam na ni Isaac, ako palang sakripisyo mo. Bakit? Di ba? Sa New Testament po, dinescribe kung ano itong mga nangyari dito. At napakaganda ng description sa Hebrews. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac. And he who had received the promises was offering up his only begotten son. Ito ay katuparan ng pangako ng Diyos sa kanya. Pero sa kabila ng fact na yun, if God asks me to offer this, I will offer this to God. By faith. It was he to whom it was said, in Isaac your descendants shall be called. Anong ibig sabihin yan? Tingnan po ninyo ito. Sa utak ni Abraham, habang sinasakripisyo niya si Isaac, ang sabi niya, sabi ng Diyos, dadami ang lahi ko galing kay Isaac. So ibig sabihin, kung isakripisyo ko siya dito, ibabalik siya ng Panginoon. Dahil hindi pwedeng hindi to pa rin ng Diyos ang pangako niya. Ganon kabuo ang pananampalataya ni Abraham sa Panginoon. Tingnan niyo po ang sinabi sa Hebrews 11:19. Kaya magugulat talaga kayo sa napakaganda talaga ng Bible. He considered that God is able, kaya niyang pabangunin ang mga taong namatay, from which he also received him back as a type. Ibig sabihin, nung isasakripisyo niya na si Isaac at nakataas na ang punyal, ano bang English ng punyal? Knife. Nakataas na ang knife at papatayin na niya si Isaac at susunugin na niya. Ang nasa utak ni Abraham, kung mamatay ang anak ko dito, ibabalik to ni Lord. Dahil nangako siya, I will put my faith in him. Nakaredy po si Abraham na gawin ang pinapagawa ni Lord. Ang picture pong tinuturo sa atin sa buhay ni Abraham at ng kanyang anak na si Isaac ay ito. Na kanino ka nakatingin? Nakatingin ka ba sa pagpapala? O nakatingin ka sa nagbibigay ng pagpapala?
Dahil doon masusubok mo ang tunay na katapatan at ang tunay na pananampalataya. Kaya nga ho sinabi sa Hebrews 11:6, without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder for those who seek Him. Hindi lang po si Abraham ang halimbawa. Malapit na ho tayo matapos. James 2:25, si Rahab po. Kilala niyo si Rahab? Diyan po galing si Jonathan. Sa Rahab. Hindi, joke lang. Joke lang, Jonathan. Si Rahab po, Rahab yung pangalan niya. Rahab the harlot. Foreigner po ito. Hindi ito parte ng lahi ni Abraham. She was also justified by works. Paano? Ano ba nangyari? Tingnan mo ninyo nangyari ha. Nung sumugod po ang mga spies, nagtago po ang mga spies sa Jericho at pumasok sila sa bahay ni Rahab who is a harlot. At dun sila nagtago. Ngayon nagkaroon ng pag-uusap. Sila Joshua at saka si Rahab. Sabi po ni Rahab, I know that the Lord has given you the land. Alam ko, binigay na kami sa inyo ng Panginoon. The terror of you has fallen on us. All the inhabitants of the land have melted away before you. Kasi, bakit? Narinig namin what the Lord did when He dried up the water of the Red Sea before you when you came out of Egypt. Alam nila. Alam ni Rahab, iba ang Diyos ng mga taong ito. Totoo, buhay ang Diyos ng mga taong ito. And so what did she say? When we heard it, our hearts melted. No courage remained in any man any longer because of you. For the Lord your God, He is God in heaven above and on earth beneath. Naniwala siya agad. Kaya niya tinago sila Joshua. Ang Diyos niyo, totoong Diyos. Kaya itong pakiusap ko. Ano sinabi niya? Swear to me by the Lord, dahil mabait ako sa inyo. Maging mabait din kayo sa amin at sa pamilya ko. Give me a pledge of truth. Spare my father and my mother and my brothers and my sisters. Dito po nanggaling yung nanay, tatay. Joke lang. With all who belong to them and deliver our lives from death. Iligtas nyo kami. Dahil naniniwala kami sa Diyos na meron kayo. And that's what happened. In Joshua 2:17-18, okay. Pagsugod namin dito, pag may nakita kaming cord of scarlet thread in the window through which you had let us down, dahil pinatakas niya sila, gather to yourself into the house, your father, your mother, your brother, and all your father's household. Lahat ng kamag-anak nyo, tipunin nyo sila dyan sa bahay. At yun nga po ang nangyari. Nung sumugod, nung nagiba ang pader ng Jericho, pagsugod nila, may bintana doon na merong pulang tali. At alam nilang lahat, ito yung bahay ni Rahab na naniwala sa Diyos natin. Niligtas po si Rahab at ang kanyang pamilya. Alam nyo ba, si Rahab ay naging parte ng Israel. In fact, kasama po si Rahab sa genealogy o lahi ni Jesus Christ. Yes, pag binasa nyo ang genealogy ni Jesus Christ, isa sa mga pangalang makikita nyo doon ay si Rahab. Si Rahab na nasa labas, si Rahab na tagalabas, si Rahab na hindi lahi ni Israel, pero na-welcome sa pamilya ng Panginoon dahil siya'y nanampalataya. Nakikita po natin buhay ang pananampalataya niya. Kaya ang paalala ni James sa pagtatapos ng James chapter 2, just as the body without the spirit is dead, so also faith without works is dead. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, this afternoon we are reminded, real faith works. Pumikit po tayong lahat at yumuko at wag munang magtakbuhan palabas. Magdasal po tayo. Let us put ourselves in the most holy presence of God. Our dear Heavenly Father, we thank you. We thank you for the reminders that you have given us today. Salamat o Diyos sa inyong kabutihan. Salamat o Diyos sa inyong katapatan. Nagpapasalamat kami o Diyos dahil pinaliwanag niyo sa amin ngayon na ang aming pananampalataya ay dapat nakikita sa aming pamumuhay. We pray, Lord, that you will empower all of us to live out this faith and prove to you and to the people
na totoo ang aming pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Ngayon habang tayo'y nagdarasal, baka hindi ka pa tunay na nananampalataya. You haven't really surrendered yourself to Jesus. I will give you an opportunity today. If you find it in your heart, alam mo sa puso mo, na may kulang, na may pagkakamali, na may something pa, na hindi ka pa naisuko sa Diyos. Pagdesisyonan mo ngayong araw na ito, na sumuko sa Kanya. Do you want to surrender to Jesus and make Him your Lord and your Savior? If that is you, can you raise your hand? I will pray for you. I can see your hands. Kung nagda-doubt ka pa, hindi ka pa sure, hindi mo alam kung totoo, hindi mo alam kung sa'yo ba talaga tong mensaheng ito at nangungusap si Lord sa'yo ngayon, ikaw, oo, sumuko ka sa akin. Ibigay mo sa akin ang buhay mo. Huwag mong ibigay ang buhay mo sa kung sino-sino lamang. Huwag mong ibigay ang buhay mo sa pera. Huwag mong ibigay ang buhay mo sa mga pangarap lamang. Ibigay mo sa akin. Hawak ko ang buhay mo. If you entrust your life to God, I want you to stand. Sige, yung mga nagtaas po ng kamay, tumayo po kayo para mas makita ko kayo. Lord, you see the hearts of the people who are standing up today. You know the problems, you know the challenges in their hearts, but it is our prayer today. You pray this in your hearts. Lord, we surrender to you. Today, we declare, Ikaw ang Diyos ng aming buhay, Ikaw ang masusunod, Ikaw ang maglilid sa amin sa araw-araw. Hindi lamang ka namin kinikilala bilang Diyos, but today, Jesus Christ, we acknowledge you as our Savior. So we ask that you forgive us of our sins, that you cleanse us of our iniquities. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang pagkakamalit, mga kasalanan. Tubusin mo kami ng iyong banal na dugo, O Diyos, at iparamdam mo sa amin na kami ay iyo na at hindi mo kami bibitawan. Anyayahan ko rin pong tumayo ang lahat sa atin ngayon. At sa inyong pagtayo, kayo rin po ay nagsasabi, Diyos, sa iyo ang buhay ko. Sa iyo ang papuri ko. Sa iyo ang pasasalamat ko. Magliwanag ka, O Diyos, sa aming mga buhay. And allow people to see and experience the power of your grace, the power of your love. We put our faith in you and we worship you because all these things we get because you are a faithful God. Panginoon, purihin at sambahin ang pangalan mo. Magliwanag ka sa aming lahat. In Jesus' name we pray. Amen.